Good day mga boss. So today pag-uusapan natin kung ano yung pinaka-effective na filter para sa akin sa pag-aalaga ng mga balloon molly fry. So pwede din ito mag-apply sa mga similar na sizes ng fry tulad ng gapi o kaya naman kung ang size ng fry ay kasing laki na nung sa live yung sa inanak ng mga molly at gapi. And then pwede na rin silang i-raise sa ganong kalaking sa ganong klase ng filtration. So una, daanan muna natin kung ano yung mga meron dito sa Jugols, tapos papakita ko sa inyo kung bakit yun yung mga ginagamit natin filtration at saka kung ano pa yung mga possible na filtration na pwede nyo magamit. So, dito guys, makita nyo sa Jugols Fish Hub. Yan, ito yung ating fish room. Dito yung ating extension dati. Pero ito na yung main ng Jugols. Okay? Tapos mamaya pupunta tayo dun sa kabila. Papakita ko sa inyo yung mga tabs natin doon. Pero simply, puro sponge filter yung ginagamit natin dito. Ayan, lahat ng yan sponge filter, maliban lamang dito sa area na to. Itong area na to, ginagamit natin dito ay mga water pump. So, iba-ibang klaseng filtration. So, yung filtration ng mga tabs na to, mapapanood nyo yan meron tayong playlist about kung paano ko ginawa yung laman nito. Itong ating chamber, meron yung mechanical at saka biological filtration. Itong chamber na yan. Ayan. So, yung tabs na to, nag-share siya sa isang chamber. Tapos yun din, nag-share siya dito. Mga balloon molly, yung inaalagaan natin dyan. Tingnan nyo. Ito yung mga alaga natin dyan. Mga grow out natin. Ito, mga male. Ito naman, mga female. Dito, mga female na cheat. Ano tawag dito? Trico redhead. Tapos dito naman, overhead naman to. Nakapump din sila. Ayan o. Very simple. DIY na overhead filtration. May video din tayo about dyan kung paano ginawa yan. Pero napakasimple lang. Iangat yung tubig, mechanical filtration, tapos biological filtration. Ayan. So ito guys, itong setup na to, ginagamit ko to for grow out. Kung mga anak yung mga molly dito, may risk na mahigop nung pump natin yung mga fry. Ayan. Lalo na dito sa overhead filter natin, yung pump niya nandito mismo sa kinalalagyan ng mga isda. Ayan. So kung may mag-breed man dito, ayan, minsan kasi talaga namang meron mga nahalong fry katulad dito, makita nyo. Ayun o, may mga fry. Oh, may mga pailan-ilan na nakakalusot na mga lalaki na susundan before ko sila makuha at saka mailipat sa tamang tab. So meron talagang risk. Ayan. So yung mga ganitong setup guys, I highly discourage na gumamit kayo ng mga ganito kapag bibreed kayo dun sa tab. So ito, lahat ng to, ginawa ko to for grow out. Ngayon, dito naman sa kabila, itong sa ating, sa SLO naman, pang grow out din to, nakakahigop to lalo ng fry. Ayan, kasi mas malakas ang ano nito, mas malakas ang flow nito. Ayan, yung pump na ginamit ko dito, 1,500 liters per hour. Ayan, yung pump na yon, kaya sana niyang supplyan tong lahat ng tabs na yan kung ginusto ko. Kaya lang naisip ko kasi kung mag-share sila ng filtration, maaari silang magkahawahan ng sakit. Okay, so yun lang naman yung reason. Pero ayan, kapag gumagamit kayo ng pump, syempre may risk na mahigop yung fry. So mahirap mag-breed sa mga ganong setup. Meron kayong iba pang madadaanan ng mga filter katulad nung hang-on back filter, yung sponge filter na dual na nasa pader, pero let's say i-classify na natin yun as sponge filter din. Tapos marami pang iba-ibang meron pa yung mga poop separator, mga ganon. So basta ang isipin nyo lagi, yung fry ba may higop sa filter? Yung fry ba matutulak masyado ng flow na ginagawa ng filter ng pump nyo? Ayan, katulad nito, kapag ganito kalakas yung flow, ayan, malakas yan para sa fry. Ayan. So meron akong mga setup dati na talagang malalakas yung filtration pero nakapag-breed ako. Kung naalala nyo yung sa Trico na breeder ko dati, so naka-pump siya, pero okay lang, nakapag-breed naman ako. Pero ayun, yun lang yung ko-consider nyo sa balloon molly kasi usually yung fry lang talaga yung delikado doon. Tapos sa mga grow out naman, may risk lang tayo na maipit yung molly sa mga filter, sa mga decoration sa tank, pero the rest wala naman dapat problema. Ngayon, napunta na tayo dun sa kung ano yung ire-recommend ko mga boss para sa filtration ng mga balloon molly. So dito, tulad ng sabi ko, ang gamit natin ay ayan, sponge filter. Ayan, sponge filter. Sponge filter. Lahat ng yan, sponge filter. Ayan, sa pag-usapan natin kung ano yung advantage ng sponge filter. Kasi ito na yung nire-recommend ko na filtration para sa pag-aalaga ng balloon molly. Ayan, lalo na kung all around, ito na yung pinaka-effective. So, maaari makita kayo ng mga DIY na yung mga lava rocks.
may mga lava rocks, tapos may aeration. So, okay din yon mga boss. So, marami nagtatanong, so ano ba mas effective, yung sponge filter o yung lava rocks? So, nagdedepende yan sa use case nyo. Lalo na kung yung kagamitan nyo, for example, bibili pa kayo ng gamit para dun sa DIY nyo. Siyempre, so magagastos kayo. So, kailangan yung pag-isipan kung gagawa lang ba kayo ng isang DIY, tama ba yung magiging budget nyo na itong gagawin ko na DIY, walang sosobra. Kasi kung yung sosobra, ibig sabihin, sayang yun. Okay? So, lalo na kung isang tank lang, beginner ka lang. So, kung may gamit ka, okay lang, gawa ka, di ba? DIY, so nakatipid ka. Pero kung, let's say, may isa ka lang tank. Ayan, let's say, may 5 gallons ka. Ito, may 5 gallons ka, ayan, instead na gumamit ka ng simpleng filtration, ayan, mga sponge filter, mas makakatipid ka ba kapag maglalaba rocks ka? Ayan. So para sa akin kasi, kung hindi ka naman makakatipid, bakit ka pa magdi-DIY? Kung same lang naman yung maidudulot sa'yo ng sponge filter tsaka lava rocks. Ayan. So depende rin sa, marami rin consideration kung sa surface area ng lava rocks. Ayan, maganda yun pag bago. Pero kapag matagal na lava rocks, yung matagal na siyang nagamit, yung second hand na, kapag hindi naugasan yan mga boss, so magkaklag yan. Okay? So, ayan, meron tayong product para doon. Pero sabihin na naman na iba dyan, nagbebenta na naman ako eh. Pero meron tayong product dyan sa Jugos Aquaworks para doon sa anti-clogging ng mga biological filtration nyo. Ayan. Pero yun masasabi ko doon sa comparison ng DIY at saka sponge filter. So kung meron kayong gamit, okay lang para sa akin. So lamang yung DIY. Pero kung wala, kung gagastos ka pa na bibili ka ng pang-drill, ng pambutas, ng pandikit, ayun, yung mga ganung bagay, baka makatipid ka nang bumili ka lang ng sponge filter, yung ganito pa kalaki, ayan, yung ganito kalaki, 100 lang, or let's say 120, meron ka ng ganyan. Sobrang efficient yan mga boss. Sobrang linis tingnan. Tapos walang kahirap-hirap. Okay? Tipid sa oras mo. So, kung ang value ng oras mo ay higit dito, then I suggest bumili ka lang ng sponge filter. Ngayon, isang consideration sa sponge filter, yung niya, ayan, yung aerator niya. Kasi meron diyan, makikita niyo sa US, yan sila Aquarium Co-op, meron silang tutorial doon yung lalagyan ng airstone sa loob. Ginawa ko yun dati. Ayan. And then very minimal lang naman yung yung madudulot niya sa filtration nyo. So nakikita nyo to. Ayan, normal lang yan eh. Pero kita nyo yung bubbles. Hindi naman siya ganun kalayo doon sa filtration. Kung makapanood nyo yung video ni Aquarium Co, hindi siya ganun kalayo doon sa target natin na filtration. Ayan, tuloy natin dito. So nakikita nyo yung aeration na ginagawa ng normal na sponge filter. Hindi naman nagkakalayo doon sa aeration na idudulot kung lalagyan nyo pa ng airstone. Una sa lahat, masisira nyo pa yung sponge filter nyo with yung tawag doon? Yung diminishing returns. Okay? So efficient siya. Pero kung willing ka naman palang gumastos ng mas mahal para sa yung filtration, bakit hindi ka pa bumili nung talagang mas optimize para dun sa use case mo? Sana pala kung aeration lang yung problema mo, edi sana nag-airstone ka na lang or ibang filter yung ginamit mo dun sa pag-iista mo. Ayan, so ito nakikita nyo, puro sponge filter yung ginagamit natin dito sa ating mga fish tub dito sa kabilang fish hub natin sa number 2 ni Jugos. Ayan. And okay naman yung mga isda. So ayan. So kung gusto mo fry keeping or mag-breed ng mga molly, talagang sponge filter yung pinaka-efficient. Ayan, masasabi ko. Ngayon, para naman sa cons, ayan, doon naman tayo sa negative part ng sponge filter. Talagang sponge filter mga boss, ay kailangan pa mag-siphon sa ilalim. Kasi nakikita nyo naman, yan, nakita nyo, yung mga jebs ng isda, hindi siya lahat nakukuha ng sponge filter. So, lalo na kung maliit yung flow, or mahina yung flow, maliit tuloy. Ayan, talagang hindi nyo masisimot lahat ng mga poops ng mga isda. So, dito nakita nyo, meron pa rin mga natitirang poops yung mga isda. Ayan, so hindi lahat masisimot ng sponge filter yan. Especially yung mga ganyan, kailangan mag-breakdown niya ng konti para makuha ng sponge filter. At saka syempre, kung sobrang laki na ng bioload, ayan, nakita nyo, lumaki na yung mga fry natin from the past videos. Talagang kailangan natin ng additional na tulong. Okay? Ayan. So, nakita nyo, yan, yung mga ilalim. Meron talaga natitira. Kailangan nyo pa rin siphon. Kasi yung sponge filter, nandun siya sa likod. Tapos yung kinecreate niya ng flow, hindi sapat para makuha lahat ng dumi sa tank. Yan. Kailangan mag-breakdown muna niyang mga debris na yan sa ilalim para makuha ng sponge filter. Kailangan maka-flow yung tubig
para makuha ng sponge filter. Ngayon makikita kayo, merong mga nag-fish keeping. Ganyan lang mas mahina pa dyan yung hangin ng sponge filter nila. So para sa akin, di efficient yan. So anong flow yung magagawa ng ganyang kahinang ng ganyang kahinang airflow? Okay? So halos wala na yan. So kailangan talaga meron siyang ma-create na flow. Ayan. So ang tamang pag-set ng hangin ng sponge filter, yung talagang sagad na bubbles niya, pero hindi nadi-disturb yung surface ng tubig. Ayan, hindi siya kumukulo. Hindi siya kulong-kulo. Ayan. So dito, malaki kasi yung filter na gamit natin, yung sponge filter. Kaya halos tamaan na niya yung itaas. Kaya mahirap tansyahin yung ano niyan, yung flow. Katulad niyan. Ayan, katulad din ito. Ayan, konti lang yung space mo dito. Kaya kahit konting hina lang, or ano yung tawag dito, konting adjustment lang, talagang bubulwak yung itaas. Ayan, kasi malaki nga itong sponge filter. Ayan, kaya dito, mas maganda, ayan, timplahin mo talaga para tamang-tama lang yung flow na magawa niya. Ayan. Ayan, kita nyo dito, tama lang yung bioload, hindi siya ganong madumi. Ayan, konti lang yung dumi nito. Ayan, kahit nagchuchubi tayo, nasa sulok, kaya pa din yung sponge filter. Ayan. Okay? So, yun yung cons. Yun lang yung masasabi kong cons. Ngayon sa pros, yung pinakamalulupit na pros ng ano yung mga benefits ng sponge filter. Unang-una sa lahat, yung cost. Ayan, sobrang liit ng cost ng sponge filter. Pangalawa, ayan, biological at saka mechanical filtration. Iisa lang. Okay? So, andyan tumitira yung beneficial bacteria natin. Mabilis mag-cycle kapag sponge filter kasi napaka-efficient mag-store ng beneficial bacteria niyan. Ayan, tsaka napakadali lang. Kuwari, meron kang lumang sponge filter, pwede mong i-cycle. Tulungan i-cycle yung kabila mong tank by just squeezing out yung current sponge filter mo dun sa kabila. O kaya pagtabihin mo sila nung bagong sponge filter. Kasi yung bacteria, pagka nag-multiply yon, titira siya dun sa bagong space na available. Okay? So yung mga bacteria, mga boss, most of it, or let's say more than 90% ay nasa surface ng tank. Wala siya sa tubig. Okay, medium lang yung tubig para kumalat yung bacteria, pero nasa surface ng tank yung bacteria ng ating aquarium. Ngayon, lastly, sa paglilinis, sa maintenance, well, medyo siguro sa umpisa, medyo mandidiri ka maglinis ng sponge filter. Kapag napansin mo na hindi ganong hanap tayo ng example. Pag napansin mo na yung sponge filter talagang madumi na, ayan, katulad nito. Ayan, hirap kahit lakasan mo yung hangin, hindi na siya bumubuga ng tubig. Yan yung yung kailangan na talagang linisan. So kailangan mong pigaan yan, pero yun ang gagawin mo. Pipigaan mo lang, disassemble mo, linisin mo. Kung gusto mong i-keep yung beneficial bacteria, linisin mo siya sa tank water, dun sa dechlorinated water. Okay, para hindi ma-stress yung bacteria, linisin mo siya sa tank water. Hindi ma-stress masyado. Kaya kasi yung bacteria, live din yun, so na-stress din yan kapag kung ano-ano yung pinagagawa natin. Okay? So, yun yung benefits ng sponge filter. So, hindi ko alam kung hindi pa ako nasabi dito. Pero, yun. Kaya, sponge filter talaga yung choice ko kapag magbi-fish keep, magbi-breed ng balloon molly. Sobrang versatile and kayo, ano ba yung marirecommend nyo? Okay? So, ito yung sa akin, the best. Hindi ko sinasabing ito lang yung tama. Ito yung best para sa akin. Okay? So, pwedeng merong second best, third best, tsaka fourth best, pero ito yung best para sa akin. Okay? So sana may natutunan kayo dito sa vlog natin, and don't forget to like and subscribe, and kita-kita tayo sa mga susunod na videos. And kung may question kayo, i-comment nyo lang down below. Okay? So happy fish keeping mga kajugols. Up next mga kajugols, wala akong mic pero gusto ko lang ituro sa inyo. Ayan, pakita sa inyo pala kung ano yung susunod nating episode mga boss. Ayan, eto na Okay. Abangan nyo like and subscribe mga boss.